Ayan mga kababayan, welcome back po. Nung nag-forecast po tayo, nasabi ko malapit po sa pirma ang enrolled bill na ito ay hindi po tayo nagkamali ron. Ngayon mga kaninang umaga ay nag-forecast ulit ako na maaaring hayaan na mag-lapse into law ang enrolled bill na ito. At mukhang tatama na naman po tayo dyan. Dahil meron pong update ang COMELEC. Tumutok po kayo ating po pag-uusapan ang mga pwede na mangyari ulit. So, andyan po ulit yung video clip ng update ni COMELEC Chairman Garcia. Pakinggan niyo po, then tuloy-tuloy po tayo. Samantala, Ella, may natanggap din anyang impormasyon ang COMELEC na wala nang mangyayaring ceremonial signing sa panukalang batas na gawing fix ang term ng mga barangay at SK officials na maaaring magpupuspo naman sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE. Hahayaan na lang ito na maging batas pagkalipas ng isang buwan matapos ipadala sa tanggapan ng Pangulo. August 14, kung hindi tayo nagkakamali, ang pag-lapse into law ng panukalang batas na taas sa opisina ng presidente, yung mismong panukalang batas na yan na nagpapaliban. So base sa computation ng palasyo, it's August 14, maglalapse into law. So ayan, mga kababayan, narinig po ninyo yung pinakasariwang balita hinggil dito sa BSK. Alam nyo, sa kabila po ng ating pagbibigay ng mga honest forecast at mga honest opinion, ay meron pa rin pong mga nagbaba sa atin. Sabi, haka-haka daw. Haka-haka pa po ba yung mga forecast ko na lagi pong sa pool? Ayan po, hindi po sa pagbubuhat ng silya. Sinasabi ko lang po yung totoo kasi lagi po ako nasa gitna Kasi kung ipipilit ko yung gusto ko, siguradong mali yun. Pwede ka talaga magkamali doon. Ngayon, ito na naman, so hahayaang mag-lapse into law. Yung content ko, kahapon ko pa talaga ginawa yun Na naisip ko na bakit alanganin yung announcement na pipirmahan ng August 12 samantalang magla-lapse into law ng August 14. Bigla akong naisip kagabi na mukhang sinabi lang yun. Taktika, sabi ko nga sa title ng content ko na yan kaninang umaga ay ipinagbabawal na technique. Nagulat ako sa balita, sa pool na naman yung forecast ko. Hindi po sa pagmamayabang yun. So, kasi honest forecast po yung ating binibigay at binabase ko lagi sa sitwasyon. Kaya tumatama po tayo. So, yung sa mga basers dyan, magbas lang kayo. Tingnan ko lang kung ano pang sasabihin nyo. So, tama na naman ako Paano ba yan? Okay. So at dahil kung halimbawa na po maghahayaan na nga ng Pangulo ito na mag-lapse into law na August 14, sabihin natin August 15 magla-lapse into law na yan. Sabi ko nga sa content ko na yan kanina, sino mga nanood, taas ang kamay. Comment po kayo dyan yung mga nanood sa content ko na yan kaninang umaga. Tignan ninyo, umaga pa ho yan. Ngayon lang yung balita, itong hapon. Diba? Sa pool. So, ganito ang mangyayari yan. Sabi ko nga dyan, sa nilalaman ng content na yan ay mas mauubusan kasi ng oras kung hayaang mag-lapse into law. Kung ang ipipetisyon dahil pinirmahan, ay ibahin na yon. Wala kang ipipetisyon dahil ayan ay nag-lapse lang. Pwede naman yan ipetisyon. Pero ang magiging petition mo dyan ay yung syempre yung mismong nilalaman na po ng batas. Diba? Pipigilan na matuloy o pipigilan na maging batas. Kaya lang lapse into law, ganap na nga pong batas pala. Ayan, ipipetisyon. So, sige, ando na ulit tayo sa ipipetisyon. Mukhang mauubusan po ng oras. Ito po ulit, sasabihin ko ulit. Mukhang makinig po kayo. Naka 2-0 na tayo sa mga forecast natin na tumatama. Ngayon, ito yung pangatlo na magiging forecast ko dyan. Uunahan ko na po ulit. Sana tumama ulit ako. Kahit gusto ko matuloy sa December 1 sa personal kong kagustuhan. Kaya lang siyempre, gitna tayo. Yan itong mangyayari dyan.
pinitisyon ang batas na nag-lapse into law. Marami pong proseso yan. Kasi yung unang proseso na siya ay pinanigan ng Korte Suprema ay postponement. So, pinanigan siya doon kasi purely postponement lang doon. No, walang ginawang batas. Hindi po saklaw yun ang kapangyarihan ng Congress na mag-postpone pala. Ang trabaho kasi ng itong gumagawa ng batas sa legislatura ay kung mag-postpone ka, dapat meron kang babaguhin, no, na batas. Meron kang babaguhin sa panukalang batas. Kumbaga merong talagang dahilan, no, para sa batas na iyon. So ito yung kanilang ginawa ngayon. No, halimbawa pinitisyon itong SB number 2816 na ito. Sa una iba postponement lang, pinanigin siya. This time medyo iba to. No, so Google ng panahon niya kasi paglalabanan yan hanggat sa maubos ang oras, no, sa bandang huli. Ganito, pwedeng matalo si Atty. Macalintal at pwede rin maubusan na ng panahon kasi December 1 na. Bago mag-December 1 magkaroon na ng desisyon, no, kung magiging unconstitutional yan, dapat meron ding ilalabas na TRO. Kung unconstitutional ang desisyon tapos wala naman TRO, di wala din yun. Wala yun. Dapat meron pong temporary restraining order kung ituturing na unconstitutional. So ayun lang po yung dalawang chances, no. Alanganin pa nga kung kahit papaboran siya kasi nga mauubusan ng oras. At yung isa, sinasabi ko ngayon, mukhang hindi siya papanigan ng AC. Balik kayo rito sa content na to pag mali ako. Kung tama ako, balik kayo. Sasabihin nyo. No? So, ayan yung ating update ngayon. Hindi natin masyadong babain. Siyempre, magpapasalamat lang ako doon sa mga naniwala sa akin sa ating mga forecast, yung mga rumirespeto sa ating mga opinion. Thank you sa inyo. No? Pwede nyo pong i-share to. Itong aking content. Hindi po kayo mapapahiya dito. Hindi kayo mapapahiya mag-share ng mga content ko. Kasi halos tama ang ating pong mga content dito. Okay, mga kababayan, maraming thank you. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe. And ulit, sabi ko, share. Ayan. So, kita-kits tayo sa mga susunod na update. At magbibigay ulit tayo ng forecast na maaaring makasapul na naman ulit. God bless.